Aming hapon, madamo ninyo katingog. Okay, thank you na. So ato lang i-continue itong atong na-discuss gahapon. Mahuman ang probability. So next kay kaning game. So kuha lang gyapon siya, murag success over number of outcomes. So counting game lang gyapon na siya. Ang ihap lang. Okay, so formula ni kay success over number of outcomes lang gyapon. Isa man example. So bali diri na daw dartboard na. So imong dartboard kay 20 by sorry. Na siya 9 ka number blocks. Nya kaning kada number blocks niya na siya dimension nga 20 cm by 20 cm. So balingon na na. Then the number of each block is the score earned when a part hits that block. So kung maigo daw siya, mo muhang score. So a dart which hits the unnumbered portion of the dartboard gets a score of 0. Assuming that all dart hits the dartboard, so what is the probability of getting a score of 7 with one dart? Okay, so bale yung una ni unsa lang probability nga isa lang ka dart no, nya maigo nimo 7 dayon. So kung mo tanawon kay murag maka-assume ka nga okay, nalay isa ka 7 out sa 9 ka box, so murag una ka nga 1 out of 9 na. Kaso apil man gud sa scoring kay naman gud kay score nga 0 kung maigo daw diri ana. Kanang wala gud diri. So kung maigo siya outside ani which is katong mong dartboard kay 100 by 100. So kung appeal siya diri kaning mga blue diri or bisag kaning diri sa white na. Appeal siya sa scoring na. So dapat dili siya by number of blocks na. So it should be by area. Okay, since included ang gawas na. So imo na lang kumpiton kung pila area aning imuhang 7, so which is 20 by 20. So muna imuhang successful outcomes no kay gusto naman nimo makaigo og 7. So ang imong total number of outcomes is the total dimension sa imong dartboard. So kumbaga kaning 100 by 100. So mo na imong answer. So 20 times 20 over 100 times 100. So 1 over 25. Okay? See, another problem. Sometimes maka-encounter po tayo nga dula no, mga dart. So a dart target board consists of center circle having a radius of 2 inch and a square section with dimension of 6 inch by 6 inch and the radius of the biggest circle is 6 inch. So the three cross sections have the same center at O, assuming that the dart is equally likely to hit any point inside the target. So find the probability that a dart thrown at the circle target will hit the center circle. So find the probability that a dart thrown at the circular target will hit the area inside the square but outside the center circle. And find the probability that a dart thrown at the circular target will hit the area outside the square. So pangyauna ni imong drawingon sa atong dartboard na para dali lang ang calculation. So, wait lang. Drawingon sa nako. So, bali, na daw center circle. Okay.
center circle din. Pagmasan ako center line. So muna ito ang center na circle. So nadre ang center point. Ito muna. So karon ang radius daw ani kay 2 inch. So ang radius niya kay 2 inch. Okay. And so balik ka na no. So ang radius daw na kay 2 inch. Sige, tibot ang 2 inch. Okay, karon na daw square. Nya yung dimension kay 6 inch. So meaning kung 2 inch ang radius, so 4 ni siya. So meaning sobra pa na. Diba? Kung buhat ka diri og kanang kuan square. So kuan ni siya 4 by 4 na. Sinid pa na ako og duha. So probably somewhere there. Okay. So this is okay, so kana na. So kani nga square kay 6 inch by 6 inch. Tapos 6 inch. Then na daw kay pinakadako nga circle na siya radius nga 6 inch. So sobra pud siya ani gyapon. So okay na lang. Okay, so bali mo ni siya ang ato ang 6 inch nga circle po. Okay, unsa lang probability nga ang dart daw kay maigo siya sa circle target. So the circle target will hit the center circle. So the double consists of center circle.
So, bali, ang area lang, ani, so mamunta ko itong tirahon. So, ako na lang i-ikuan sa square na. So, bali, kaya square mo ko ng pinakadola niya na. So, lang. So, sa formula nga success over the number of outcomes. So, ang success kay area niya, which is pi r squared. So, pi niya radius niya kay 2 inch squared. Tapos, ang dria kay 6 by 6. Wait, no. Dili. Ang atong dartboard kay ay okay. Ang dartboard nato kay kanang full kani siya na. So kanang pinakadako. So muna atong dartboard. So nalan siya square. So ato lang siya i-divide aning dartboard area nato. So which is dili ko ano. So 6. So muna tong answer. So kumbaga na kay pi sa 2 squared. Cancel out na si pi. So natay 1 over 9. So this one is 1 over 9 which is equivalent sa 0.111. So muna siya ang probability nga maigo siya sa center circle. So again, the total outcome kay ang probability ang area mismo sa imong target board. Okay, next problem. Okay, next kay ano daw? Gusto ng probability nga maigo daw siya sulod sa square but outside the center circle. So meaning wait lang po ang shading. So ang iyang gipangayo kay kanilang blue, no? Kanang blue nga portion na. So kuan bali na. So mukuha lang ko diri og 6 by 6. Kaltasan ako ang area sa circle. So may mo na siya karon og 6 squared minus pi sa 2 squared divide sa pi sa 6 squared. So the answer is 0.207. Yan. Letter C. Next. Andar dyan ay. Mag-o nyo ng palit ba, no? Dunta nyo na ako ba, no? Sikatan nyo diri ba?
Parang napulipid din na ba? No? Yung nana, ng mga brum-bruma, no? Parang napulipid din na. Abot mo siguro ka dyan, no? Sit up naman siguro ka sa inyo niya, no? So, pwede na, no? Pwede na tamin na, no? Okay, okay. Si Palenda, no? Yung naabot na si dyan sa ilang balay. Sug ka padaga na eh. Nahinay lang, no? Kay... okay, next kay... Ah, Shinzo na ito. Wag di mo to tiyong Shinzo agad. Hindi, okay lang. Si Palenda. Okay, so find the probability that the dart thrown at the circular target will igo daw ang area outside sa square. So meaning this time, nani siya, no? So kanila ang gipangayo niya, kanang puti. So, balik na lang ako na eh. So I have, nani. So the answer is, ay, dili, 6. No? 6 ni siya. So, pi sa 6 squared minus 6 by 6. Divide na to siya sa 6 squared. So, 0.682. So, muna siya itong answer. Letter A. Okay, so nga na lang na. Walang mga dula-dula na nakuhaan. Mga probability. Okay, another problem. So, a dart target consists of 3 concentric circles with different radii, 1, 3, and 5. So, if a dart thrower always hits the area of a 5-unit radius but hit the area randomly, so what is the probability that a dart hits the area of between the 1 unit radius circle and a 3-unit radius circle? So, na daw, concentric nga circles. So, meaning, kung yung drawingon, so, yun na niya. So, tulo daw ni sila. So, ito isa gamay. Ayan, ito isa na. So, muna ito ang tulo ka concentric circles. So, yung gipangayo kay ang radius sa ang fit up pa natin. Ang area daw between sa 1 inch between sa 1 inch okay, so this one is the 1 inch wait lang ba't nga label kay para di kita maliban di man na inch 1 unit eh. So this one is the 1 unit. Tapos muna ito ang 3 units. Muna ito ang 5 unit. So ang pangayo kay between daw sa 1 unit ug 3 unit. So meaning kanina siyang area. Kani. So
So balikan na siya. Tapos so kanang pula na. So unsa daw na? So bali ang probability ani kay ako lang ba area so kanina lang ko. So we have 3 ni siya. Raday siya ng mga raday so meaning mga radius na nila. So kumbaga 3 squared o kaning 1 squared. Tapos diri overall so ang 5 squared. So mo man gud ang iyang overall area. So para maigo siya diri kanang pula so mo na iyang probability. So thus the answer is pi sa 3 squared minus pi sa 1 squared. Tapos pi sa 5 squared. 0.32. Fraction 8 over 25. So we have 8 over 25. So the answer is letter C. Okay, another problem. So a carnival game. John is painting two circles with two circles V and M on a square dartboard. So V is represented by the equation x squared plus y squared equals to 25, and circle M represented by the equation x minus 8 squared plus y plus 6 squared equals 4. So the point xy is randomly selected such that negative 10 is less than or equals to x less than or equals to 10, and negative 10 is less than or equals to y less than or equals to 10. So what is the probability that point xy lies outside both circle V and M? So ato gyapon drawingon para makakuha na tong tarong ang iyang area. So bali na daw kay square nga dartboard. Ayan. So square ni siya. Diyan is painting two circles V ug M. So na daw tay mga circle V ug M. So ako na lang i-assume na mo siya. Okay, so bali na ako'y V ug M dire. So this one is V. M is. Okay. So V represented by the equation x squared plus y squared equals 25. So meaning yung radius kay square root sa 25 na. Kay di ba ang equation ani kay so kani daw siya kay x squared plus y squared equals to 25. So meaning di ba kon man siya equivalent na sa r squared. So thus na siya r na 5. Okay. So nya kay kon man ni siya. So dire na sa baba. So thus na siya center nga 0 0 no. Nya na siya radius nga 5. Okay. Then the circle ni isa ka circle M ang equation kay kani daw no. So meaning
Na siya center na positive 8 and negative 6. Tapos na siya radius na 2. Kaning m nimo. Kay imong center ani kay 8 ug 6 negative 6 mo. Nya radius square root sa 4. Okay. So a point xy is randomly selected such that ang x daw kay within sa negative 10 anya 10. So bali kumubuhat ko og kanang Cartesian dire. So wala na to muna siya no. Yeah. So butan na to muna imong origin ha. So bali 0 0 na siya. So origin na siya. Yan. Kanin dire. So kung mingon siya nga negative 10 ang iyang x o positive 10. So ang unit ani balik kay negative 10 diri. Negative 10 diri. Tapos sa pikas kay positive. So this one is positive 10. So mo po daw sa y. Ang y nimo kay within gyapon sa negative 10 o positive 10. So bali na siya diri negative 10. And this one is positive 10. Sige na bali na. So meaning ang imong square di ay ang iyang area, ang iyahang kanang side length kay 20 units. So 20 units daw siya. And, okay. So 20 units daw niya. So mo pud sa pikas na. So this one is also 20. Okay, karon katong ilahang mga circle. So ang kani siya kay naman siya yung unani nga property no. Ang iyang center kay nasa 0 0. So ito siya dahil. Nasa siya. Nya radius niya kay 5. Yeah. So that one is 5 inch. 5 units. Tapos kaning isa na daw siya sa positive 6, positive 8, negative 6. Kaning m. So positive nya 2. So mas lumay siya. Negative 6. So kung na-estimate niya somewhere there. So muna yung probability nga mo gamit yung analytic geometry. Tapos sagutan na ako yan. Positive 8. Tapos negative 6. So, ano siya. So,
So basically mo na to ang figure no? Sa kaninga problem. So na siya. Ganito. So karon unsa lang probability nga imong point kanato na kay point xy kay mo fall daw siya outside sa circle. So meaning diri siya sa blue banda. So basically ko alam nimo ang area ani na. Kanang sa blue lang. Sa imo lang kaltasan ang kanang area sa circle. So sikla na nimo problem. So mura gapon siya giunani lang. So kung sa nato ang area sa square which is 20 squared. Okay, 20 by 20. Kaltasan lang nato sa area ning isa. This is 5 ang radius kani kay 2 ang radius. So divide nato sa overall which is 20 squared lang yan. So ano na kay answer? So you have 20 squared minus pi sa 5 squared minus pi sa 2 squared divide 20 by 20. So 0.772. So the answer is letter. Okay, next. So a boy played a game that involves spinning the wheel as shown. So the spin consists of 16 divisions which are represented by different colors as indicated. So unsa ang probability of spinning the color red then blue? Then find the probability of spinning the color blue, then yellow, then green. And find the probability of spinning the color green, then yellow. So, kuha lang gyapon siya, ihap-ihap lang, ha? So, imo lang mapansin diri sa kanay nga game kay kuha man no kanang dula nga kanang kung patuyo ko ng color yung sometimes yung mga prices na may na. So, bali diri unsa lang bali kung makaselect siya og color, tigno dili niya tanggalon ng color no. So like at is lang gyapon ang kaning board. So basically walay mausab no sa iyang total number of outcomes. So kanilang gyapon sila. So kumbaga imo lang ipon pila ka buhok yellow, pila ka green no yan na lang. Sige atong ipon. Ito lang ako na ihap. So there is atong problem. Natay pila ka yellow ni. So yellow, so 1 2 1 2 3 4 5. So natay upat ka yellow. Ay, bitang 5 ka yellow. Tapos 1 2 3 4 5 blue. 1 2 3 4. So upat ka blue. Green 1 2 3 4. So upat ka green. Red, so 1 2 3. So tulo ka red. Yellow, blue, green, red. Mo lang. So kumbaga total of so this is pila man na 8 10. So this is size na upat-upat kada quadrant. So na kay 16 colors. Okay. Okay, find the probability of spinning the color red then blue. So first, makuha kag pula.
N. Nya sunod kay blue. So meaning makakuha kag pula kay 3 out of 16. Nya makakuha kag blue 4 out of 16. So na kay 0.047. Sige nga na raman. Next problem. So find the probability of spinning the color blue, then yellow, then green. So again, for blue, so 4 out of 16. Okay, may nawala na. Yung mga kag yellow ko 5 out of 16 gihapon. Then makakuha ka green 4 out of 16. So mo lang to, na? So you have 0.0195. So pwede na to double check sa. So 4 over 16 by 5 over 16 by 4 over 16. Okay, correct. Okay, next. So find the probability of spinning the color green then yellow. So kumbaga, that is 4 out of 16 times 5 out of 16. So 0.078. So green 4 out of 16. Yellow 5 out of 16. Okay. Okay, another type of probability nga atong kasagaran maagihan pod, no. Nadyo uban kanang di na to makategorize na like general jud siya nga probability problem. So na po yung mga structure sa probability problems nga kanagong mo-fall siya sa composition probability. So pag imunan ni mogamit ka og tree diagram method. So meaning i-tracking nimo ang mga possible scenarios na. Mura siya investigator ani. So ang solution ni unane na sa tree diagram method. Example na kay event anya na siya kanagong condition. So na kay event A and then event B na. So mga condition nimo na. So ang probability nga ma-achieve nimo si event A is probability A. Nga ma-achieve nimo si B, probability B. So karon kung imong event A kay napad siya kanang sub condition ba na. So murag nagsanga-sanga gud yang condition mo yana. So motong mogamit kag tree diagram. So bali napa siya condition C ug D. Murag kung kuan ba na kanang okay na kay babae lalaki. So kung buta na to edad ani niya kay mga teenager or adult ana ba na. So pila pud sa babae kung teenager or adult. So na siya mga sub condition. So pag yun na ka kanang kanagong iyang condition kay naka multi-layer ba no? So magamit ka og tree diagram method. So karon sa event A, pilang probability nga makuha nimo si C na under sa event A. So man mo probability C with respect to A. Mo pud diri sa D. So the same condition diri sa B, C ug D gihapon. So bali this is probability of C with respect to B and probability of D with respect to B. So karon gusto nimo kuhaon ang probability jud nga ma-achieve nimo si event C. Singa nilang na. So ang probability A nimo times lang nimo sa probability nimo sa C with respect to A. Nya plus lang nimo ang probability kay naman kay C pud sa baba, di ba? Diba mo ka C na. So i-plus lang nimo ang probability sa B multiplied by probability of C with respect to B. So mo pud sa probability sa D. So probability sa A multiplied sa probability sa D with respect to A plus probability sa B multiplied by probability of D with respect to B. Singa na lang iyahang formula. So murag gina-multiply lang nato ang mga probabilities. So muna ginatawag nila nga multiple probabilities po na. Kay di ba naman kay probability nga gina-add lang which is equal to 1. So na po yung unaning instances nga mag-multiply ka og mga probabilities. So muna silang mga composition probability. So the example, at particular condition company, 64% of the employees are 40 years old and or over. So if these employees 83% enrolled in company's retirement plan, only 61% of the employees under 40 years old are enrolled on the plan.
So find the probability that a randomly selected employee is enrolled in the company's retirement plan. So kung makita nimo ang kanang the way kanang structure sa problem kay naka multi-layer ang iyang condition ha. Kay first condition niya kay ang edad nila 40 years old or over. Then pag mabala na nimo nga okay na separate na nimo ang mga 40 years old ug katong lampas 40 years old. So katong nag-enroll na pod sa retirement plan ug katong wala nag-enroll na sa retirement plan. So kumbaga na kay duha ka event diyan ni under 40 o katong more than 40. So atong drawingon. So employees 40 years old or over. Nya na kay under 40 years old. So naka-employees na kay okay, 40 years old or over and then you have under 40 years old. So ang probability daw sa imong employees nga ang ilang edad kay 40 or more mo tong 64% no. So mo ra jud na imong kanang murag population mo no 64% sa population sa inyong employees mura gapon siya probability. Okay? So mura siya kanang 64 over 100 no. I-assume nimo. So anyway 64% mo na imong probability nga na ay 40 years old or over. So meaning ang nabilin kay 64% man eh. So 100% minus 64% na lang ha. So mo na diri sa pikas nimo. So kumbaga na kay probability diri ang 0.36. So karon sa next layer ani niya mo tong nag-enroll sa retirement plan ug katong wala nag-enroll no. So ato nabot nga condition diri. So buta nato ang E kay ang nag-enroll. Anya ang kaning NA kay wala nag-enroll. So pila sa 40 years old ang nag-enroll. So pila yung probability ana. So ang probability diri kinaka percentage na mas dali siya tanawon. So this employee is 83% enrolled in the company's retirement plan. So referring sa employees nga more than 40 years old, 40 years old or over. So meaning ang kaning probability nimo sa A with respect sa more than or equal sa 40 years old is 83%. So 0.83. So meaning ang nabilin diri kay 100 minus 83. So na kay 0.17 yung probability diri. So karon only 61% of the employees under 40 years old, so referring sa kaning event, ang nag-enroll sa plan. So the same gyapon na kay A na kay NA. So ang nag-enroll under sa 40 kay 61% lang ng silang population. So 0.61. So meaning 100 minus 0.61 that is 39% or this is 0.39. So karon pangutana, unsa ang probability nga that a randomly selected employee is enrolled in the company's retirement plan. So meaning yung ipangutana is pila ang probability sa kaning event E. So di ba ang formula kay kanilang times ani plus kani times ani. So kumbaga we have 0.64 times 0.83 plus 0.36 plus 0.61. So the answer is 0.7508. So pangutanon ka pila probability nga nag-enroll siya sa NA that nag-enroll. Wala siya nag-enroll. So mo putong 0.64 times 0.17 plus 0.36 times 0.39. Okay? So nga na raman. So mo ni siya ang kanang composition probability naka multi-structure ng mga conditions niya. So i-tracking lang yun mo. Okay, let's have another example. Another topic, expectation. So kani murag uso-uso na niya siya sa board example na ni expectation. So daghan na kayo mga pass sa board exam under sa expectation topic. So yung formula kay summation lang sa x referring sa random variable. Tapos ang p kay probability. So example na kay mayon ani nakay kanagong variable dire na sa mo ang breakdown per week na.
nya na siya probability. So kumbaga nagod kay kanang x og nya na siya probability mo na ba. So panguna na gani setup kay expected to be expectation na nga topic na siya na. Sometimes na po yung mga words no like ani expected, expectation, magawas na siya nga term. If ever dili basta ang setup gani sa table kay x tapos na probability. So probably mindset ni mo na pinakauna jud kay una jud kag expectation ha. Kay mo may lain sa probability nga topic nga nay x nay p. Expectation naman. Pero usually most sa mga problem jud mo gamit mo sila word nga mo na expected na. So mga ko napansin lang ha. Asya mga word yung mga expected, expectation. Na. Okay? So from the given data, pero na po yung mga problem nga wala din na siya. Sugat po yung na nga mga problem. Mahitabo na siya nga problem pag dili jud siya directly mga yung expectation. So na siya kanang pangayoon sa somewhere something pero labyan sa nimo sa expectation before nimo siya ma-solve na kay una naman. So dili ka pangayoon ng expectation. Or wala sometimes word nga expected na kay labyan naman nimo siya before nimo ma-solve tong ipangayoon sa problem. So yung mga instances po ngayon na. Pero usually para mabalan jud nimo kung nay x nay p. So possible mosulod siya sa expectation nga topic. Okay, from the given data of distribution of breakdown per week of a certain machine, so determine the number of times this machine is expected to break down per week over a period of time. So imong ginabuhat ani kay ibutang lang nimo ni sa imong calculator. So padto lang ka sa mode 3.1 frequency on. Okay, kanina. So, ito lang ka sa mode 3.1, nya, i-on lang ang frequency. So, shift, mode, replay down, 4, nya, 1. Okay. So, karon ibutang ang x diri ana. So, diri na may ibutang. Nya, ang frequency mo na yung probability. So, ako lang na ibutang 0, 1, 2, 3, 4. So, 0, 1, 2, 3, 4. Pero pwede nga delay input si 0. So, nakay, ako lang ibutang. So, 0.11. And 0.45. Ay, 42. So, ma-solve na nimo ang problem. So, ato lang ka sa apps. Di ba ang formula kay summation sa XP lang. So, ato lang ka sa apps sa niya kanang 2. So, the answer is 3.42. So, yan na lang. Katong probability, matik naman na si frequency. Nag-intibidyo na siya mag-uban. Basta mag-on nga kag frequency. Kung mag-sum ka, uban yun na si frequency na. Okay, next. So, the answer is letter C. Okay, another problem in the gambling game, a woman is paid 3 pesos if she draws a jack or a queen, and 5 pesos if she draws a king or an ace from an ordinary deck of 52 playing cards. If she draws any other cards, she loses. So how much she pay to play if the game is fair? So muna kung ingon gay na, no? Wala dyan kayo makita ng word niya expected. Pero again, saan mo siya? Okay, so obvious mong gayo nga expectation na siya nga problem. Kay number 1, na kay mga variable mo tong kwarta na. Hindi gipangayo ni how much. So na kwarta, yung mga kwarta, so that would be represent your x. Tapos na may probability, no? So kung makadraw daw siya og jack or a queen, so meaning na kay probability nga involved, no? So basically kon yun siya. Expectation niya problem. Pero wala kay makita nga word like expected, may manana, no? Kay number 1, labyan sa nimo siya.
So basically first dapat mo compute sa jud kag probability pero pwede naman nato diretso ana ni. So kanino gyapon nga setup x nya frequency ako lang dito na. So imbutang lang nimo si x nga 3 pesos tapos kuandre 5 peso. So pwede nato diretso si probability na lang dire na kay total dali naman magkuha og probability nga makakuha kag jack or a queen, di ba? Ang probability nga makakuha kag jack kay upat man ka jack, di ba? Out of 52. So mo probability nimo nga makakuha kag jack. Nya makakuha kag queen or siya na. So meaning plus or makakuha kag queen, upat gyapon ka queen out of 52 ka cards. So mo mong probability nga makakuha kag jack or queen. So kung makakuha kayo na, tagan kag 3 pesos. Karon kung makakuha ka og king or an ace, so pareho raman sila na. So upat ka king out of 52. So plus na pud nato sa ace na kay upat ka alas out of 52. So pareho lang sila probability. So bayaran po kaniya og 5. So how much should he pay to play if the game is fair? So may tabuan ni kay magkuha ng kasam. Ups 4 2. So the answer is 1.23. Okay, so another problem. Kani siya ni gawas atong year 2015 na. Kita na ako. What month na. Anyway, so let's have this problem. The Apple Incorporation is planning to market a new iPhone. So according to the analysis made by the financial department of the company, it will earn an annual profit of $6 million if this product has high sales, an annual profit of $2 million if the sales are mediocre, and if would lose $4 million if the sales are low. So the probability of these scenarios are 0.34, 0.54, and 0.12 respectively. So find the expected profit earned per annum by the company from this one. So diri siya gapunta sa mode 1 frequency on. So kung makita nimo ni mga probabilities referring sa ilang mga cells. So kumbaga ang katong mga cells nimo mo to imong x. Nya mo ni imong frequency no kani mga probability. So ang probability nato kay 0.34, 0.54 and 0.12. Di ba? So karon butang nato so maka-achieve ang kaning probability nga 0.34 para na siya sa high sales no. So meaning maka-earn siya og $6 million. So 6 lang ko ibutang. So next, maka-achieve siya aning 0.54 nga probability pag medium sales lang siya. So profit gyapon $2 million. So karon sa kaning probability nga 0.12, so para na sa mga hinay ang ilahang sales na. Pero kaso problema diri kay mawad-an siya na. So lose 4 million. So dapat mong minus ka ani. So karon ang pangutana unsa daw ang expected profit. So, dapat appeal tong lugi siya. So yun na natin. So okay na no? So ups 4 then 2. So the answer is 2.64 million dollars. So mo na siya ang expectation, no? So pwede nato na siya ibutang sa mode 3.1 frequency. So actually ako na siyang gi-manual na. So tabulate naman siya. So earn 6 million, 2 million, negative 4 million. Ang probability mo to 0.34 na. 0.54, 0.12 na.
So manually, imo na siyang i-multiply 6 times 0.34, 2.04, 2 times 0.54, 1.08, negative 4 times 0.12, negative 0.48. Total nimo tanan, so na kay $2.64 million. So muna yung mga answer. Okay, so lagay mga probability problems nga kanang purely probability siya, hindi mo siya makategorize na probably kay kanang kuan lang ganang mga character gipong butang. Pero the same concept, success over the number of outcomes. Ato ta sa advanced probability. So kaning mga advanced probability mo ni sila ang mga probability distribution. So katong makita na ko last time, the binomial probability distribution, katong NCR, PR, Q, N minus R na. Ikaduha is the hypergeometric probability distribution. Ikatulo is the Poisson probability, exponential probability, and the last one is the normal probability. So muna itong mga probability distribution. So sa binomial probability, so muna itong last time, no? Wata yung mga application pod. So nakita po na to kung saan siya ka-importante, no? So again, ang N is the number of items drawn in random. Ang R, kanang makita nato sa kanang R of S, no? So usually nana sa mga katong sa mga question good nga part sa problem. Exactly 3 out of So what is the probability that you will get exactly 3? So bali ang R kay 3 na. At least 2. So ang R kay 3, 4, 5 something na. So ang P kay probability of success, Q is the probability of failure. So it should be 1 minus P lang. Okay, let's have an example. So according to statistics, 30% of the smoker want to quit smoking. In a random of 12 smokers, so what is the probability that the number of who wants to quit smoking is exactly 6? So kumbaga nanay nahitabo nga kaya ko makita ninyo nga probability diri kani nga P. So meaning probably na nag-conduct na og study sa past nya mo jud na nakuha nga probability na. So mo nang gi-kuan diri sa problem, no? Kana makabantay mo yun ani according to the statistics. So meaning nanay data ba na? So meaning na kay probability of yung gipungutan na kay what is the probability that the number of who wants to quit smoking. So meaning ang imong gipangayo kay probability nga mag-quit og smoking. So ang 30% is your probability of success, no? Kay ma-achieve man nimo ang gusto nimo nga outcome. Okay? So yan na, no? So bantayan nato kung ang iyang pangutana nga probability nagmatch ba sa kato niyang gihatag nga probability, no? Kaya umingon siya, find the probability that the number of who wants to continue smoking. Paingon na ba na? So dili 30%, no? Dapat 70% ay yung success, no? Kay dili man daw mo quit, no? Ang gihatag niya kay mo quit man. Dapat mag-match niya, diba? Okay, so ang probability of success based on nga problem is 30%. So meaning ang failure kay 70%. So karon na kay random nga 12 smoker. So mo na imuhang N. So sa 12 nimo ka sampling, ang imo lang gusto ang imo lang concern is sa unom kasi probability nga katong unom nga akong sa 12 nagkuha kog unom kasi probability nga they want to stop smoking. So may na ba? So meaning this is your N, this is your R. Kanya this is your P. Kanya 70% is your Q. So formula based. Usually nga na akong bantayan na pag nag-study daan, no, available ang probability of success. So probably basin pwede gamitan o binomial probability distribution. So bali we have 12C6 then 0.3 0/6 then 12 minus 6 ang para sa 0.7. So thus the answer is 0.792. Okay, another problem. So what if what is the probability
that in a family with 5 children, exactly 2 are girls. So assume a boy and a girl are equally likely. So since equally likely sila nga boy o girl, so di kami ngon nga 50-50 na. Kaya according sa data, ang boy daw girl kay equally likely. So ina-assume ra po nato na no na siya. So karon kung nay 5 daw, so kung sa 5 ka bata, unsay probability nga katong duha kay babae no, mayo na ba. So this is under sa binomial probability distribution. So na kay N, na kay R, na kay 50-50 na probability of success and probability of failure. So binomial probability distribution lang ta. So 5C 2.52 nya 0.5 sa 5 minus 2. So the answer is 0.3125. Okay, another problem. 60% of the people in the Philippines have at least one credit card. If a random sample of 12 person, what is the probability that 5 of them will have at least one credit card? So obvious kayo, no? Nay data, no? Na nag-study nga 60% daw sa Pilipino kay na-judge siya at least isa lang ka credit card. Okay? So, unsa lang probability nga kung mo sampling ko og 12, ilang probability nga 5 sa ilaha kay na sila at least one credit card. So, binomial probability, no? So, bale, ang solution. So, meaning, sa 12, 5 dito kay na daw at least one credit card. So, meaning, ang na-credit card kay 60%. So, this is 5. So, ang remaining kay 40%. Okay, 100 minus 60. Yeah, this one is 12 minus 5. So, ano naman? So, the answer is 0 point. So, we have 12C5, 0.6 to the power of 5, and 0.4 to the power of 12 minus 5. 0.101. Letter A. So, 0.1009. Okay, another problem. So, a professor of a law school observed that only 25% of the students who get admitted to the freshman class reach 4th year. No? So, 25% lang daw na ang makasurvive. No? Makaabot sila o 4th year. No? Probably yung uban kay nag-drop. No? Change course. No? Survive. No? Okay, assuming that this is correct. Okay, so find the probability that among 15 randomly selected first year students, exactly 8 will reach 4th year. So binomial probability gyapon no kay nay study nga na conduct na. So nay probability of success na which is 25%. So tignoy kato na siyang makasurvive na. Inya yung ipangayo nga probability nga kung mo select daw siya og 15, unsa ang probability nga walo didto kay maka-survive jud taman 4th year. So kumbaga 25% is your probability of success na. Di magud na siya permi nga kung naihatag diri matik probability of success ka na. Imagine tanawon kung nagmatch ba ang iyang gipangayo nga probability ug katong gihatag nga data nga probability. Kay basin di iko na siya probability of failure. No? So sometimes agud libaon ka na. Kana kung balihon niya ang yaga-yagaan ka ba no kung i-check pa jud ug nakasabot pa jud gani. So
So kanilang gihapon, so 15 out of 8. So sa 15 choose 8. So na kay 25% nga probability of success, copy ang 8. So meaning ang remaining kay 75% na. So na kay 15 minus 8. So the answer is 0.0131. Okay, so muna to ang binomial probability distribution. So apil na po itong pinakauna na to nga na-discuss na nga nagamit ang binomial probability distribution. Application po ito niya. Next is the hypergeometric probability distribution. So muna gibuhat na to atong cards nga kanagong na isa nga remaining. Katong 5 kabuk cards pero ang upat lang yang gi-reveal. So na isa nga ano na. So actually under na siya sa hypergeometric probability. Kanagong na-success na po failure ng combination. So combination ni siya sa katong success, katong gi-reveal. Nya kani katong failure, katong wala niya gi-reveal na. Okay idea gud sa to. Nya over siya sa number of population over choose random sample. So ato lang i-take note nga kani imong R nga ginagamit sa random sample should be equal sa kaning R sa success o sa failure. Other example ana niya kay kanang ngayon ani. So a BIR examiner randomly selects 6 income tax return from among 15 returns, 5 of which contain an authorized deduction. So find the probability that the sample includes 2 returns with unauthorized deductions. So meaning na daw kay 15 ka return lang. Which na this one. Hindi siya na lang. Brainstorming sa. So na daw kay 15 ka return dire. Di mo ni mo. Ano mali? Oh, 15 ka returns. So sa 15 ka returns kay 5 daw ani contain kuta na to with an authorized deductions. BIR nabuhat maka ani ni kuan no? Direkto authorized no syempre aprobado sa presidente. Okay, so meaning ang pulo kay authorized na. So authorized yan. With authorized deduction. So karon sa kaning 15 returns na mo select daw ka, so meaning mo kuha ta dire na. So ako na lang mo draw ko dire og unom. So unom ka return. Kanang return mo na yang kaniyang income tax return mo na siya na. So karon nag-draw ko og unom. So sa unom mo na yang gi-reveal na. So find the probability that the sample includes 2 returns with authorized deduction. With unauthorized deduction. So meaning sa unom, unsa ang probability nga ang duha daw didto kay with an authorized deduction. So napay upat na. So nay upat nga kabalo ka ano niya giingon pero kabalo ka nga with authorized deduction na siya. So na ibutang diri nga upat authorized deduction. Lisod ang probability na sunod na. Okay. So meaning yan ang mahitabuan ni ron, ha?
So sa 5 ka unauthorized deduction, mo choose ka og duha. Okay? Multiply nimo siya sa pulo, mo choose kag upat. Nya i-divide mo siya sa number of outcomes which is 15, choose kag unom. So mo nang gibuhat nato. Diri yan. So mo siya. So sa 5 choose kag duha. So mo ni siya. Okay, dire. So para na siya dire na. Nya sa pulo choose ka og upat. So sa 15 choose ka og unom. So mo imong total number of outcomes. So ang combination nimo kay kani. So that's why pag-abot nato sa geometric, hypergeometric, so na kay 5C2, 10C4 over 15C6. So the answer is 0.4196. Okay? So mo na siya ang hypergeometric na. Hindi man nun yan nakadaghan ng mga problem na related sa hypergeometric na. Pero at least kabalutan nga na yun ani. Okay, ito ta sa next type of probability, the Poisson probability. So ang atong drawing nga na Poisson probability that is ingon ani na. So nakay R, nya nakay probability na. Kung buhatan naman siya graph, ingani yang dagway. So extend na siya taman infinity. So kanang area bounded na niya, area. Kanang y niya, kanang y ba no? So kani siya. Mo niya ang probability. Kaya yung formula kay base man sa y niya. So the formula is just pure UR, no? Pure UR. So sa pure UR, nalantay bantayanan to dan eh. So by the way, ang kanang mu, this one is your average. Nya kanang imong R, mag-start yun na siya sa 0. Meaning possible nga di nimo ni ma-achieve nga event mo nga na ba no? So for example, maghulog ka na, nag-alkansya ka. Kada adlaw hulog ka og piso 2, 5 ana ba? Sa nay adlaw pod nga di ka kahulog no. So mo nang 0 no. Nay mag-open og kanang account no sa bangko. Nay uban duha tulo no kanang adlaw. Napoy adlaw nga way mag-open. Mag-print kag papel no. Sa nay adlaw nga di ka ka-print og papel, napoy adlaw nga si kag print no. Di ba sa mga business no? Kada adlaw naga-print sila kung nay customer no. Pero na may instances pod nga di sila ka-print no kay way customer. So tama na siya infinity no as long as open pa lang business no? So murang unana na siya. So ingani bali ang mahitabo no. So for example na kay probability 0 no kani kay R nimo kay 0, probability 1, probability 2, etc. na. So for example kung P4 ka, so mo nang probability nga exactly 4 imong makuha na. So kung mingon ka og probability at most 3, so pinakadako na daw ang 3. So meaning pero apil siya sa counting no ang 3. So start ka sa 0, 1, 2, 3. Kung mingon ka og more than 4, so wala apil sa 4 kay more than man. So ang imong i-add lang kay P5 plus P6 plus P7 plus P8 taman infinite. So usually pag taman infinite atong ginabuhat ana no kay ikuha na lang natin di ba kabalo man ta kung atong i-add tanan probabilities, the value should be equal to 1. So kung equal to 1 siya, so pwede para makuha na ako ni, ako na lang kuhaon ang sum gikan sa 0 hangtod 4. Nya ako siya i-transpose dito. So makuha na ako ni siya na taman infinity. So basically that is just 1 minus ang sum sa probability gikan sa 0 taman 4. Kung gusto nimo kuhaon si more than 4. So muna yun na ba? So imo ning isam. So equal to 1 man ni siya. So ang kani nga portion imo na siyang i-transpose dito. So minus na siya. So imo na ning kuhaon para makuha nimo si P5 taman infinite. Kung mayroon ka og at least 2, so meaning apil si 2 sa calculation. So 2, 3, 4 i-add lang na nimo taman infinity. Nya kung less than 2, so way apil si 2 kay less than naman. So meaning 0 ug 1 lang.
Okay? So kaning nga formula is para na siya sa kanang exactly. Pero kung at most ka more than at least less than, mabot nga nimo siya og summation kay daghan magay probability nga ginaan. Subot ka na nimo siya og summation. So mo ni siya mahitabo na summation. So karon isa-isaw na to na, no? So pamiyong ka og atmos 3, di ba? Atmos 3 so 0 to 3 lang, no? So 0 to 3. Kung less than 2, so 0 to 1, ha? So watay problema na, no? Atmos 3 less than 2, walay problema na. More than 4 o at least 2. Naray bantayan na ni, ha? Which is I find it very unusual. Pero mamanjud ang ilang solution, no? Sa gasa nga libro. O dyan ang pamagi, no? Pero medyo unusual lang siya para sa ako. But anyway, ito yung buhat na. So, P is more than 4. So, we have, kung more than 4 ka, so matong ingon gaya na, no? Kung gusto naman solve si P5, taman infinite, no? Terms. So, na kay 1 na lang ka, minus sa kaning sum, gikan sa 0, taman 4. Walay problema, no? Common sense na siya. No? So, ang bantayanan is kaning at least 2. Kanang at least 2, no? Medyo, ambot yung napansin na ninyo, no? Kung na may mga references, no? So, mapansin ninyo medyo unusual siya. No? So, ito na nang timandan kay mo dyan yung style. So, pag may og at least 2, kung gusto mo siya solve, that is just 1 minus summation, katong pure UR, no? So, imong R kay mo lang nimog X kay padagan makag R. So, mag-start ka from 0 to 2. So, medyo unusual lang. Anong apilo na to si 2, no? So, may na ba? So, kay kung yung gawag at least 2, so appeal si 2. So, ako na siya appeal ng sum. So, dapat akong ikaltas unta to kay 0 to 1 lang. Ha? Pero mo yung rule na. So, medyo unusual lang. So, bantayan lang ninyo ni. Na kung may yung ganig at least 2, so apila si 2. So, na kay P at most 2 plus P at least 2 should be equal to 1. So, ang style nga yun ni daw, kay mo ni siya na, pero malagi no, marag unusual man yapon. So, anyway, so imo ang P at most 2 kay 1 minus P at least 2. Or vice versa, no? Ay mo ang P at least 2 is 1 minus your P at most 2. Motong appeal si 0 to 2. Pero mo lagi, no? Marag unusual man. No? Kung ako ikalta si P0, P1, P2, sa ako ang P2, P3, mawala si P2. No? So, murag nag-solve ko og more than 2. Anyway, may rule, no? Ni Poisson probability. So, ato na lang timanan kay Moji ginagamit. No? Okay, example ta na. Ako na lang humanon si Poisson then sunod na lang ning uban type na. Naman tayo duha ka type. After mo kunin duha ka type, mo diretso ta og statistics na. Kay ang statistics kay probability mo gud gyapon. Sige, ato na ni solvon. So, a restaurant typically receive 2 online orders per day. So, what is the probability that exactly 6 orders will be placed on a certain day? At most 3 orders will be placed on a certain day and at least 2 orders will be placed on a certain day.
So the formula is pure UR, no? So formula base. So diretso na will be exactly. So na kay okay, wait lang. P pure man na, no? Pure and UR. Pero wag nga mo negative na. So bali kanina siya e to the raised to the power of negative average nimo kay 2 online orders per day. So that is your average. So siya mapansin mo this one is 2, this one is 2. Okay, kanina siya. Ang R nimo mo tong exactly mo dyan na siya, no? Find the probability that exactly, so meaning 6 orders, so mo nimong R. So R is 6. So divide mo sa R sa baba, factorial. So the result is 0.012. So will be at most 3. So at most 3, so meaning kanina siya, di ba? So i-submission lang nimo, palagano lang nimo 0, 1, 2, 3. So mag-submission lang ka. So kung manual ka, pwede nga niyo nimo. Pero mas gwapo dito yung submission. So mo lang ka sa apps. Oops, 1 ta, 1. Yan. Apps 1, then apps 2. So pure UR. Okay, mu kay 2. Ang R akong padaganan. Tapos E ko, so ang E kay kani negative sa mu, which is the average over sa X factorial. Factorial nara. So padaganan nimo siya kay atmos 3 man daw. So meaning 0 to 3. So gikan 0 taman 3. So the result is 0.8571. Okay, so nga na lang. Then pag may ka og at least, ay naman dire, nagibutang mo din ako. So pag may ka og at least, mo ni bantayan na appeal C2 sa calculation na. So do pag may ka og at least 2, so appeal C2 dapat. Kaso i-minus man nimo si PO, P1, P2, mawala siya, no? Mura siya P3 to infinite, no? Unusual. No? Anyway, so we have okay, pwede na ta diretso ani na. So mingol lang ta dire 1 minus. So doon ako 1 minus. So gikan ko sa at least 2. So meaning from 0 to 2. So 0.323. So bali mo ni siya. So mo ni 0.323. Okay, wala siguro ni class na. Continue lang ta sa another type of probability distribution. So naman magud tayo exponential o napud tayo normal. So mo paray na pud tayo ni diretso sa ano na, sa statistics. Sige, thank you. Dismiss na ako ang klase. See you niya.